Hindi yan sapat. Hindi yan sapat actually. People will not be satisfied kung yung mga small price lang ang ilagay doon sa para bang isacrifice, para bang mga scapegoats. Hindi pwede. People cannot be appeased by that result na only small price will be put to jail or behind bars. Kasi hindi ito mangyayari kung walang malaking tao. Kaya nga tinatawag ito na ito as a syndicated crime. Kasi pag monumental crime na, hindi yan mangyari na mga maliliit na tao lamang ang mag-approve o yung mag-i-execute yan. There has to be a very powerful individual or individuals who orchestrated this grand corruption. At saka ito mga nag-i-implement dyan ay mga kuan lang yan eh. Mga kumbaga pa sa ato pa na sa Binsaya pa, mga gaway-gaway na. Now, ngayon, meron siyang statement na nagpunteriya ng malalaking tao. So yan dapat ang concentration ng ating Senado kung ang purpose is to find out the truth. Kasi yan man talaga ang parang that's what people are hungry about and thirsty about. Uhaw tayo at gutom sa katotohanan kasi tayo ang biktima dito eh. Monumental graft and corruption ito. Ngayon, ang ginagawa ay parang nilihis. Instead na bigyan diin yung testimony ni Gutesa, ngayon ang binigyan ng parang concentration ay yung alleged forged signature of the lawyer who notarized the statement of Gutesa. Wala namang kinalaman yung alleged na falsified signature ng lawyer kasi yung testimony ni Gutesa ay kanya. That was his own testimony. It can stand. At saka before he did it, he took an oath before the Senate. And it was watched and witnessed by millions of Filipinos. So ano pa ba ang dapat, bakit pa ba bigyan diin yung alleged falsified na signature na lawyer? Yung lawyer na yan ay will be held responsible. Why inaalaw niya yung sino bang tao diyan na mag-sign ng kanyang pangalan without her knowledge? Sinasabi po na bago daw magpasko or meron daw magpapasko sa kulungan na sangkot nga daw dito sa maanumalyang flood control projects. Nakikita niyo po ba na after nito kung meron man pong makulong ay sapat na para sa mga taong galit dito sa issue ng korupsyon, or baka iisipin na naman, mga ano lang yan, mga fall guy lang yan, ang mga tunay at mga makapangyarihang nasa likod talaga ng anomalya na yan, hindi naman nakulong. Sapat na ba ito para maibsan yung kanilang galit at talagang seryosong gobyerno sa paglaban po sa korupsyon, Attorney? Alam mo, yung tanong mo, Admar, that is a leading question. Leading to one answer, and all of us know. Hindi yan sapat. Hindi yan sapat actually. People will not be satisfied kung yung mga small price lang ang ilagay doon sa para bang isacrifice, para bang mga scapegoats. Hindi pwede. People cannot be appeased by that result na only small price will be
put to jail or behind bars. Kasi hindi ito mangyayari kung walang malaking tao. Kaya nga tinatawag ito as a syndicated crime. Kasi pag monumental crime na, hindi yan mangyari na mga maliliit na tao lamang ang mag-approve o yung mag-i-execute yan. There has to be a very powerful individual or individuals who orchestrated this grand corruption. At saka ito mga nag-i-implement dyan ay mga kuan lang yan eh. Mga kumbaga pa sa ato pa na sa Bisaya pa, mga gaway-gaway na mga sangara na siya. But the root and the core, punuan of this corruption ay yung mga malalaking tao. Yes, Attorney. Well, anyways, Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan. Alam po natin, marami talagang naiinit until now dahil sa wala pang nakikita silang naipakulong, na mga dawit nga po dito sa mga maanumalyang flood control projects. Yun lang, let us continue to be vigilant and be involved sa mga pangyayari kasi kung the moment we become silent, we will also become part of this crime kasi yung silence means complicity. Dapat we have to express our indignation. We have to express our parang opposition, vehement opposition. Kasi ang problema nito, hindi tayo ang, we are not only the one to bear the effect of this corruption, and the burden can also be borne and suffered by our children and our children's children. Generational ito, kasamang Jay at kasamang Atmar. Generations will suffer of this grand lahat ng description ito public balik lang ito eh. Itong karumal-dumal na krimen na ginawa sa atin. Betrayal, the highest betrayal ito sa katauhang Pilipino. Budhi, manay pinaka-grabe nga budhi naghihimo kanato sa mga katauhan, sa mga opisyalis nga atong gisaligan nga maontay mo serbisyo kanato. Ila kitang giluiban, ila kitang gibudian. So, sakit kini kaayo sa tanan. Very painful.